Muli nating palakpakan ang ating Panginoon. Purihin natin siya. Dumako po tayo sa atin pong passage na in series ay binubulay every Sunday. Tayo po ay magbasa sa unang Pedro, kabanatang 4, talatang 12 hanggang 19. Pwede po ba tayong tumayo muna sumandali? Muli mga kapatid, dala natin ating mga Biblia. I would like to request na each one of us ay may hawak na Bible. Kung kulang na po ang ating Bible dyan, dami-dami nating reserve na Bible. Para lahat po, bawat isa sa atin makabasa. Ayan, pakidistribute po natin. Sabay-sabay po natin na basahin ang salita ng Diyos sa aking pangunguna. Ang atin pong passage may segment title na Ang Pagtitiis ng Kristiyano. Sabi po dito, mga minamahal, huwag na kayong magtaka sa mabibigat na pagsubok na inyong dinaranas para bang ito'y di pangkaraniwan. Sa halip, magalak kayo sa inyong pakikibahagi sa mga paghihirap ni Kristo upang maging lubos ang inyong kagalakan kapag nahayag na ang kanyang kaluwalhatian. Pinagpala kayo kung kayo'y kinukutya dahil kay Kristo, sapagkat sumasa inyo ang espiritu ng kaluwalhatian, ang espiritu ng Diyos. Huwag nawang mangyaring magdusa ang sino man sa inyo dahil siya'y mamamatay tao, magnanakaw, salarin o pakialamero. Ngunit kung kayo'y magdusa dahil sa pagiging Kristiyano, huwag ninyong ikahiya ito. Sa halip, magpasalamat kayo sa Diyos sapagkat taglay ninyo ang pangalan ni Kristo. Dumating na ang panahon ng paghuhukom at ito'y magsisimula sa sambahayan ng Diyos. At kung sa atin ito magsisimula, ano kaya ang magiging wakas ng mga hindi sumusunod sa magandang balita ng Diyos? Tulad ng sinasabi ng kasulatan, kung ang taong matuwid ay napakahirap maligtas, ano kaya ang kahihinatnan ng mga makasalanan at hindi kumikilala sa Diyos? Kaya nga, ang mga nagdurusa ayon sa kalooban ng Diyos ay dapat magtiwala sa lumikha at magpatuloy sa paggawa ng mabuti. Ang Diyos ay laging tapat sa kanyang pangako. Ito po ang mga mapagpalang salita ng ating. We may be seated. Sa atin pong passage na binasa ay pinapaliwanag po ni Apostol Pedro ang daranasin po ng entire church during his time na fiery trial. Isang mabigat, matindi, malawakan na pag-uusig na mararanasan ng bawat iglesia mananampalataya ng Panginoon. Yung kanila pong kalayaan sa pagsamba sa Diyos na kanila pong na-enjoy at the moment ay mababago, matitigil sapagkat ang isang emperador ng Roma ay pangungunahan ang dakilang pag-uusig na ito para sa lahat ng mga mananampalataya. Maging sa mga sumusunod na emperador ng Roma ay ipagpapatuloy ang pag-uusig na ito sa buhay ng mga mananampalataya, iglesia ng ating Panginoon. Sa panahon po ni Nero kasi mga kapatid ay nagkaroon ng isang insidente, isang malaking sunog sa Roma na ang pinaghihinalaang utak ay walang iba kundi si Nero din naman, ang emperador ng Roma at that time, ay naganap. At ang insidente na to ng malaking sunog ay ibinintang sa mga mananampalataya para mapagtakpan ang kanyang pagkukulang sa kanyang plano na baguhin ang isang syudad, ang buong Roma, kung bakit niya pinlano na sunugin ang napakalawak na lugar na ito sa Roma. At ang mga Kristiyano ang napagbuntunan ng mamamayan ng maraming tao ng galit
That is why, among the people, citizens of Rome, sa pangunguna po ni Nero at ng mga religious leaders, nagkaroon po ng malawakang pag-uusig sa mga mananampalataya. Many of them ay ipinako sa krus as capital punishment sa kanilang nagawang pagkakasala, di umano. Ang ilan ay ipinakain sa mga mababangis na hayop. Ang ilan ay sinunog ng buhay. Kaya nagdanas ang Iglesia ng Panginoon, ang sangkakristyanuhan during the time of Peter, Nero, ng grabing pag-uusig. I'm sure hindi pa po natin naranasan in our lifetime. At ang nakakalungkot na pangyayari is that ginawa pang katawa-tawa ang kamatayan ng mga lingkod ng Diyos. Hindi lamang po sila inaresto, kinulong, pinatay, even sa sinagoga, sa templo, sa pinagdadausan ng gawain ng Panginoon sa bahay ng Diyos, doon po sila pinatay. At ang ilan ay sinunog ng buhay na ginawang parang mga ilawan. Ginawang tanglaw sa gardens ni Nero. Ayan po ang kanilang kaitsurahan, mga kapatid. Sinunog sila ng buhay. So the topic that I'll be sharing with you today, halo po sa ating passage, ay pinamagatan ko po na painful trial. Masakit na suffering. Sobrang hirap na pag-uusig o suffering, painful na suffering na dinanas po ng mga mananampalataya, even if hindi po tayo makarelate masyado dito dahil hindi pa po natin ito nararanasan, but the Bible tells us sa isang darating na great tribulation, sooner or later magaganap sa buhay ng mga tao, even so, sa mga mananampalataya, time comes. And remember, ang trial, painful na suffering, o great persecution, ay makikita natin, mga kapatid, na sinisimbolize din ng ilang mga iba't ibang mga difficulties na ating nararanasan in life from time to time. Mga sufferings, pagsubok, aside from persecution, of course, dahil yan po ay common na karanasan ng bawat mananampalataya, ang usigin dahil kay Kristo, sa pagsunod kay Kristo. Truly, mga kapatid, na tayo po ay makaka-relate, mariremind, may matututunan po sa kaganapang ito in the past, in Bible times, Old Testament, New Testament times, and in our passage, which is about painful trial. Ano ba yung mga instruction ni Apostle Peter, na importante pong maalala natin today o malaman natin kung paano po natin ma-address ang atin pong somewhat pinagdadaanan ngayon na painful trial o sooner or later mararanasan na iba't ibang klase ng suffering, hardship, persecution o kabigatan ng buhay, time comes. So ang una po na instruction ni Peter is that we must expect trial. Asahan natin ang suffering sa buhay. Dapat nating hindi ikabigla, ikagulat, pagtakhan ang mga seemingly strange o kakaiba, mabibigat na pagsubok ng buhay aside from persecution. Kasi sabi po doon sa verse 12, sa English naman, if I may read, sabi po doon, "Dear friends," Peter said, "do not be surprised at the fiery ordeal that has come on you to test you, as though something strange were happening to you." It's because, mga kapatid, ang persecution, according to Peter, ay common, innate, possible, at hindi po imposible na maranasan ng mga mananampalataya, especially during his time. Bakit? Kasi ang sanlibutan po ay may kakaibang klase ng buhay. Ang mga hindi mananampalataya, ang makasanlibutan, ang masasama, ang mga walang relasyong totoo sa Panginoon ay may kakaibang buhay compared sa mga mananampalataya. That is why ang mga mananampalataya, since then until now, ay meron pong different way of life, different lifestyle na kakaiba compared sa unbelieving people,
sa mga worldly, sa mga non-elect, sa mga hindi pa nakakakilala ng totoo sa Panginoon. That's the reason why nagkakaroon po ng difference, pagkakaiba, na nagre-resulta kadalasan sa persecution o hardship o suffering ng mga mananampalataya. It's because people of God ay may kakaibang klase ng pamumuhay. They have a righteous living. People of God strive to live by the truth. They want to give glory to God. Ganyan po ang mga mananampalataya in Bible times as well as in our time, na kapag ka may Kristiyano, isa sa kanyang adhikain sa buhay ay maging banal sa harapan ng Diyos, makasunod, makaiwas sa kasalanan, maging matuwid, maging righteous before God and man. Contrary, opposite, sa gusto naman ng mga makasanlibutan, ng mga hindi mananampalataya, na ang ginda ay kasanayan o so much after sila, used to sila saan? Sa mga kasinungalingan, sa pagmamalaki, sa arrogance, sa walang taros na kasiyahan, at desire for more and more sa kanilang buhay, discontentment to what they have, at even if magkasala, may ma-violate na batas ng tao at ng Diyos, they continue to do those things na hindi po ginagawa, hindi po gustong gawin, iniiwasang magawa ng mga mananampalataya na ang pangunahing layunin ay maging dedicated, committed na Christian, mananampalataya, may takot sa Panginoon, lumakad sa katotohanan, nagpapamuhay ng kapakumbabaan, kabanalan, katuwiran, at ang desire sa kabuuan ng kanyang buhay ay maluwalhati ang Diyos na kanyang sinasampalatayanan, pumili, tumawag, at nagligtas sa kanya. Kaya nga, sa libutan, mga kapatid, ay ang ginda is persecute the people of God. Na ang way of life, lifestyle, ay matuwid, righteous. Take note, mga kapatid, na ang mga unbelieving people, the worldly, ay religyoso by nature. Compared sa mga mananampalataya na by nature, hindi religious, kundi righteous. Because those people na nag-persecute sa mga Bible characters, especially in this time ni Apostle Peter, ay puro religious, mga kapatid. Sila yung mga tao ng simbahan, Pharisees, mga Bible teachers of the law, mga religious leaders, even so yung mga nasa posisyon such as Nero at na mga sumunod pang mga emperador ay mga religious, kapatid. May daladalang paniniwala sa Diyos, and yet they crucify, they persecute, they impoverish, and they do harm sa mga mananampalataya who are by nature righteous before God. May tunay na relasyon, pagkakakilala at pagtalima, paglilingkod sa Diyos na buhay. Pakisabi nga po natin yung word na to, religious. In the life of Cain, mga kapatid, makikita natin ang katangiang ito na meron ang mga tao pong nag-persecute ng matindi sa mga mananampalataya. Even so in our time, religious people, those people na unbelieving, worldly, hindi tunay na mananampalataya, ay may kakayanang gawin ang pagpapahirap, ang pag-iinsulto, ang paninira, ang pag-uusig, even ang pananakit. Kamakailan lang, meron na naman po tayong naririnig somewhere sa ibang bansa na sinusunog ng buhay ang mga Kristiyano. Hindi lang inaaresto at sinasaktan, pinapatay po sila. Nagaganap pa po ang ganito pong grabing persecution. Kanino? Sa mga righteous people. Nino? Ng mga allegedly religious people. Cain, di ba? Siya yung panganay na anak ng unang magulang natin, ninuno natin, si Eva at Adan. May kapatid siyang bunso, si Abel, na kanyang pinatay. Remember, sabay silang naghahandog sa Panginoon. Both of them ay meron pong faith, may pagkilala, may sense of God. Nag-aalay sa altar. Pareho po sila.
Ang inalay ni Cain, first fruit ng kanya pong pananim. The best po yun. Ang inalay naman ni Abel, hayop na pinatay, tinigis ang dugo. Why is it pinatay niya ang kanyang kapatid? Kasi si Cain po ay relihiyoso lang. Hindi po siya righteous. Tinitignan ng Diyos ang puso ng tao at ang nakita ng Diyos kay Abel na kanyang pinatay ay katuwiran. Tunay na pananampalataya. Si Abel ay righteous at ang kanyang kuya na pumatay sa kanya ay hindi righteous kundi religious lang. The Pharisees, the Jewish leaders, di po ba, ay may ginawa rin pong ganito na grabe pong kasamaan, pag-uusig, at binigyan ng matinding suffering. Sino? Ang mga righteous people of God. Ginawa rin nila yan, mga kapatid, sa ating Panginoong Jesucristo. Religious leaders, mga kapatid, ang nagbigay ng painful na trial, suffering, persecution. In fact, pinatay pa nga nila ang ating Panginoong Jesucristo. Since the fall of man, mga kapatid, nung magkasalang unang tao, si Eva at Adan, nagdeklara ang Diyos ng pakikipagdigma kay Satanas. Of course, si Satan po, walang kaya na labanan ng Diyos. Kaya, since then, ang ginawa ni Satan is to attack God sa pamamagitan ng pagkanti, pagsira, pagwasak, pagdideceive at pagpatay sa mga mananampalataya, sa mga taong righteous, sa mga taong nagbibigay ng glory sa Diyos. Sila ang inaatake ni Satan. And Satan is using, since then, until now, ng mga kasangkapan. Hindi lang ng mga kapangyarihan, puwersa, kundi ng pamunuan ng mga authorities para ano? Para i-oppose, wasakin, kung maari, patayin at mailayo sa Panginoon ang mga mananampalataya. So sa ating panahon, sa ating mga buhay, just like people of God in Bible time, imposible po na hindi sila makaranas ng pag-uusig o ng sufferings. Sa ating panahon, it's the same. Imposible na hindi po tayo makaranas ng pag-uusig o sufferings, painful trials, difficulties ng buhay. Are you with me? Can we say amen to that? Ang imposible ay yung hindi tayo makaranas ng sufferings, ng mga painful experiences, ng persecution, o man din ay ng sufferings sa iba't ibang forma na nagbibigay sa atin ng kahirapan, ng pasakit, ng kalumbayan, ng failure, ng kalugihan. Are you with me? So ang strange, ang imposible, at ang hindi normal na ang mga mananampalataya, ikaw at ako, tayo po, in this modern time, ay hindi makaranas ng pagsubok, kabigatan. Even painful trial, severe na mga sufferings, at mga grabing pag-uusig. Sino po mga nakakaranas pag-uusig? Because of Christ, because of our faith. Pag nag-pray ka, in the midst of people, corny ka, pwede kang pagtawanan, pwede ka nilang iwasan. Pag nag-share ka, pwede kang ma-reject. Amen. Pagka nakakilala ka kay Lord, pwede kang isumpa ng iyong mga kakilala. Even pamilya ay hindi po makaunawa sa atin sapagkat may magkaiba po na way of life, lifestyle, paniniwala. Ang sanlibutan compared sa mga mananampalataya sa nakakakilala sa atin pong Panginoon. So, it's so possible na magkaroon po tayo from time to time even na mga painful trial, mga grabing pag-uusig o suffering sa atin po mga buhay. Pero, take heart mga kapatid, be encouraged kasi may pangako ang ating Panginoon. Bagamat kasama sa ating buhay ang pag-uusig, ang kahirapan, ang painful trials from time to time, Jesus said in John 16 verse 30, I have told you these things, so that in me you may have peace. In this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. Jesus said. Ipinatiuna ng sinabi ng Panginoong Jesucristo sa kanyang mga alagad, sa mga mananampalataya, sa mga tao during His time, na meron silang pagdadaan ng
mga pag-uusig, kahirapan, difficulties, trials, troubles, problems, at iba't ibang mga kabigatan ng puso at buhay in their lifetime dahil nakakilala sila, naglilingkod sa Panginoon. Pero sabi ng Panginoon, I give you my peace. Ang aking kapayapay, iniiwan ko sa inyo at binibigay. At ibinibigay ko sa inyo ang kapayapaan na bunga ng aking pagpapagal sa krus ng Kalbaryo. Have overcome the world, Jesus said. Nang ibig sabihin, on the cross at the Calvary, napagtagumpayan po niya ang kasalanan at ang kamatayan, hindi lang physical, mandi na yung spiritual na kamatayan. By the death of the Lord Jesus Christ, by His sacrifice on the cross, napagtagumpayan niya ang sin na nakapagbubulid ng kasalanan sa impyerno, na hindi na po magiging makapangyarihan sa buhay ng mga righteous people, believers of God, God's elect, God's people, God's servants, at mandi na yung kamatayang spiritual. That is why Jesus said on this verse, in His promise, encouragement sa talatang ito, na ibinibigay ko sa inyo ang aking kapayapaan. Bakit? Dahil ang Panginoong sumasa atin by His Spirit ay nagtagumpay na sa kamatayan at kasalanan. Sino mang na kay Kristo ay may buhay na walang hanggan. Sino mang pinananahanan ng bugtong na anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Kaya nga, tayo po ay mayroong pong dakilang pag-asa. Dahil si Kristo hindi lang namatay sa krus, kundi muling nabuhay at lahat tayo na Kanya pong pinananahanan by His Spirit, na nananampalataya sa Kanya, ay recipient, tagapagmana, di naman ng resurrection, buhay na walang hanggan sa Kanyang piling time comes. Isn't it encouraging, mga kapatid, na nabuhay ang ating Panginoon, so mabubuhay din po tayo? Dahil yan po ang Kanyang pangako. And in this life, kahit meron po siyang sinabi, possible maranasan nating grabing kahirapan, persecution, suffering, hardship, pero pwede tayong maging payapa. Pwede po tayong maging kalmante. Pwede po tayong hindi matitinag. Hindi po tayo pwede o dapat na magpadala sa mga inconveniences of life, troubles, trials, sufferings, persecution, at iba't ibang mga kahirapan ng buhay. Dahil meron tayong Panginoon, hindi tayo pababayaan ng Diyos, tutulungan tayo ng ating Panginoon. Nakita ni Apostol Pedro sa kanya pong letters, mga kapatid, yung fiery trials o fiery sufferings na dadaanan ng mga mananampalataya in His time at sa mga susunod na saling lahi hanggang sa ating panahon at hanggang sa dulo ng panahon ay may hatid, mga kapatid, na positibong purpose o kaganapan sa buhay ng mga mananampalataya. It is a refining process. Ang mga pagsusubok, pag-uusig, kahirapan, trials, hardship ng buhay ng mga mananampalatayang posibleng maranasan ay may hatid na pagdadalisay sa puso, buhay, kaluluwa ng mga mananampalataya. A refining process. Di po ba kapag tayo nagdanas ng mga pagsubok, gaano man yan karami o kabigat, meron pong hatid ito sa atin na purification, merong hatid ito sa atin na empowerment, may hatid po ito sa atin na growth. Ito po ay opportunity and privilege sa atin na masunod ang kalooban ng Diyos, dahilan para mag-glorify natin ang ating Panginoon. So persecution and trials ay bahagi ng plano ng Diyos sa ating mga buhay. Pero the good thing is that He is in control. Kumbaga sa microwave oven, hindi tayo matutusta. Amen? Kasi hawak ng Diyos yung thermostat, yung pihitan. Amen? Hindi niya hayaang lumampas sa kakayanan natin ang mga pinapahintulutan niya, inilaan niya na trials, persecution, sufferings na maranasan natin dahil may mabuting plano ang Diyos sa atin. He is truly in control. Kaya nga, yun
Romans 8:28, nakabisadong-kabisado po ng iba o ng marami sa atin. I suppose and I pray lahat tayo, hindi natin to nakakalimutan o kabisado natin ang Romans 8:28 na ang sabi, in all things God works for the good of those who love God. In all things work together for good to those that love God. Di po ba, mga kapatid? Sabi po dyan, and we know that in all things, sa lahat ng bagay, kahit na sa mga mahihirap, kahit sa mga negative situation, kahit sa mga grabing kahirapan, pag-uusig, sufferings, difficulties, nagkakalakip-lakip daw po ang lahat ng ito, lahat ng bagay, para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Diyos, minamahal ng Diyos, nananampalataya sa Diyos. Mga pinilit tinawag according to God's purpose. So yan po yung una, mga kapatid, na instruction ni Apostle Peter concerning fiery trials, painful sufferings na pagdadaanan, pinagdaanan, at mapagdadaanan po ng bawat isa din naman sa atin. Ang pangalawa po na instruction ni Apostle Peter concerning painful trial is that people of God should rejoice in trial. Matindi yan, Pastor Vic. Because kakaibang aking nararamdaman kapag meron akong trial. Amen po ba? Di ba? May pain, may inconveniences kapag meron po tayong matinding pinagdadaanan ng pag-uusig, difficulties, problems, sufferings, hardship in life. Lalo na kapag ang atin pong pinagdadaan ng trial o suffering bunga ng atin pong pagkukulang, disobedience sa Panginoon, that's really hard and so painful. Compared sa suffering na nararanasan natin because of doing what is good, in serving our God, in standing by the Lord, in suffering in the name of Jesus, iba ang atin pong maari na maging karanasan in those kind of trial na resulta ng atin pong pagsunod, pagtalima sa ating Panginoon. So we can rejoice. Peter said, rejoice in trial, sa verse 13 to 14. If I may read sa English naman, ganito po nakasulat. Sabi ni Peter, but rejoice inasmuch as you participate in the sufferings of Christ, so that you may be overjoyed when His glory is revealed. If you are insulted because of the name of Christ, you are blessed. For the Spirit of glory and of God rests on you. So sinasabi po ni Apostol Pedro sa ating passage na ito, verse 13 to 14, na mayroong benepisyo ang painful trial, ang sufferings, ang kabigatan ng buhay. Lalo na ang pag-uusig dahil tayo ay mananampalataya ng Panginoon o sumusunod, lumalakad sa daan ng ating Panginoon. Kaya meron daw po tayong dapat na maging encouragement dahil meron tayong pribilehiyo na mararanasan sa ating buhay kung saan may kaakibat na mga painful trial. Ano po yung unang privilege na dapat maka-encourage po sa atin? Lalo na kung meron po tayong nararanasan ngayon o sooner or later mararanasang difficulties in life, suffering, manapa ay persecution. Ito po, ang una is that our trial means fellowship with Christ. Na yung atin pong suffering, difficulties, hardship, persecution, inconveniences in this life, dahil naglilingkod tayo sa Panginoon, ay nangangahulugan ng atin pong fellowship, pakikiisa, pakikipisan, pagiging kaisa ng ating Panginoong Jesucristo. Yan po ang sabi sa verse 3. So it's an honor and privilege na mag-suffer in this life. Just like the Lord. Baka sabihin natin, si Lord yun eh. Siya na lang. Hirap kayang may painful trial. Pero Peter said, rejoice. Even the Lord Jesus Christ, iulit-ulit po niyang sinasabi sa kanyang mga alagad, sa mga mananampalataya na magalak kayo, maging payapa kayo,
Magpasalamat kayo if you face various kinds of troubles. Because you know that the testing of your faith develops perseverance. So our trials means fellowship with Christ. Kung ganon, isang karangalan pala ang magkaroon ng painful, fiery trials in life. Sabi sa katabi mo, ikarangal mo. Parang hindi natin masabi, no? Kasi we for one ay, di ba, parang dito po'y nabibigatan. Dito po'y nabibigatan, mga kapatid. Ang maging masaya, ikasaya, ikagalak ang atin pong nararanasan ng mga painful trial, civil trial, great persecution, hardship in life. Kasi, mga kapatid, nalalaman kasi natin, mga kapatid, na tayo po ay nasa fellowship natin sa Panginoon, nasa presence ng Panginoon. Kung yung ginawa ng mga tao noon kay Kristo, ginagawa sa atin ngayon. Such as persecution. Kung tayo pinersecute ngayon, ipe-persecute ngayon, mga kapatid, because of our faith in the Lord, because of our obedience to the Lord, para tayong si Kristo na ginawan din ng ganyan nung unang panahon. Are you with me? So it's an honor na mag-suffer kagaya ng ating Panginoong Kristo. It's a privilege, mga kapatid. Kaya nga, naalala nyo si Apostol Pedro nung siya ay hatulan ng kamatayan, pinili niyang mapako sa krus. Later, ayan po, pinili niya ang mapako din sa krus. Pero, hindi po kagaya ni Kristo na nakadipa at ang ulo ay nasa taas. Pati warik ang kanyang pinili. Dahil sa taas ng kanyang pagkilala, karangalang ibinibigay, kadakilaang binibigay sa ginawa ng Panginoon Kristong pagpapapako ng kanyang katawan, ng buhay sa krus, pabaliktad po ang pinili niya. Yung mapako rin sa krus, it's an honor. Gusto niyang sundan ang naging kamatayan ng Panginoon. Crucifixion. Pero dahil nga sa taas, kadakilaan ng ginawang yun ng Panginoon sa krus, minabuti niyang patiwarik siyang ipako o patayin sa krus, i-crucify. Dahil hindi ako karapat-dapat, Peter said, na mapakong kagaya ng Panginoon Kristo. Patiwarik. But then, crucifixion pa rin. Yan ay pagpapakita, mga kapatid, na ang krus ay truly naging dahilan para ang ating Panginoon ay magkaroon po ng kakayanan na magligtas, na tayo maging anak niya, maging lingkod niya, at maka-fellowship po natin siya. Even so, sa mga mapagdadaanan po natin ng mga severe trials, painful trials of life. Hindi po lahat ng mga mananampalataya ay nakakaunawa sa honor na to, sa privilege na to, na ang mag-suffer in the name of Christ, na ang makaranas ng painful trials, fiery trials, ay dapat na ikagalak. Kaya marahil kanina, marami sa atin ang hindi makapag-amen, ang hindi makarelate, ang hindi makapagsabing magalak tayo sa pagsubok. Because hindi nga po talaga lahat ay nabibigyan ng maturity na maunawaan ang kalooban ito ng Panginoon. More so magawa ang kaloobang ito ng ating Panginoon. Na na sa kabila ng pinagdadaanan, at the same time, may inconveniences man, may suffering man, meron pa rin kapayapaan at kagalakan sa Panginoon, sa kanyang buhay. That is maturity. That is growth ng isang If ever nararanasan po natin yan, mga kapatid, that in the midst of fiery troubles of life, meron pa rin po tayong nararanasang kapayapaan, nagagawa pa rin nating sa Diyos ay magtapat, maglingkod, magpagamit, mag-alay ng iba't ibang mga kaloob at papuri. That is maturity.
Not every believer grows to the point where God can trust him with that kind of experience na even in the midst of severe trials, meron pa rin kapayapaan, may kagalakan, at meron pa rin pag-asa sa Panginoon. So we ought to rejoice when the privilege of trials and sufferings comes to our lives. Sabi mo sa katabi mo, magalak ka. Dahil pribilehiyo ang mag-suffer in the name of Christ. Amen? Di po ba tayong mga mananampalataya? Hindi naman tayo instantly, automatically, pinayayaman ni Lord. May panahon pa nga na pagkakaitan pa tayo ng ating karapatan, ng ating mga pribilehiyo in life, na sa halip na tayo ay lumakas, humihina, sa halip na minsan tayo ay gumaling, lalong lumalat, dumadami yung ating karamdaman. Sa halip na kumonti at mawalang problema, nagkakaroon at patuloy na nararanasan, dumadami pa nga. But we can rejoice. Peter's instruction is for the people of God to rejoice in the midst of severe trials and sufferings, even fiery trials. Dahil isang karangal pribilehiyo na yung dinanas ni Kristo during His time, nung narito siya sa lupa, maranasan din po natin. Because we know may fellowship tayo sa Panginoon. Number 2, na privilege, na dapat maka-encourage po sa atin, why we should rejoice in our trials of life is that our sufferings means glory in the future. Ang atin pong mga mapagdadaanan, pinagdadaanan, mga pagsubok, kahirapan, persecution, gano'n man yan kabigat, ay nangangahulugan ng kaluwalhatian sa hinaharap. Kasi, yun po ang sabi ng verse 3, pag nahayag na ang kadakilaan ni Kristo, pag bumalik na si Kristo, merong matatanggap tayo na kaluwalhatian, reward, pagpapala mula sa ating Panginoon. Time comes in the future, pag bumalik na siya o pag humarap na tayo sa ating Panginoon. Alam niyo po, ang sanlibutan, iba ang pananaw, iba po ang paniniwala. Ang mga worldly, ang mga unbelieving, sa kanila po, ang glory, ang kaluwalhatian, ang kapayapaan, ang kasaganaan, ang magandang buhay in this world ay yung kawalan ng sufferings. Pero tayo po mga kapatid, iba. According to this verse, mga kapatid, verse 3. While we suffer, the fact that we have sufferings, trials, persecution, hardship in life, as people of God, as believers of the Lord, may glory tayo dyan, mga kapatid, especially sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. May reward. Kaya nga kapag meron kang napagdadaan ng mabibigat na sitwasyon, pwede natin talagang i-claim at isipin, ang kapalit nito ay walang hanggang kaluwalhatian, glory sa piling ng Diyos, sa Kanyang muling pagbabalik, o sa ating pagharap sa Kanyang trono, sa Kanyang kaharian, time comes. Ang paniwala sa libutan, the absence of suffering means glory. Pero tayo po iba. Dapat mabago po ang ating pananaw. Na kung meron tayong sufferings, yan po ay nangangahulugan ng glory, our glory, reward, blessing, not just in this life, especially in the life to come, sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Because the trial of our faith today is the guarantee of glory when Jesus returns. Kaya yung atin po ating mga pananampalataya, sinabi ni Apostol Pedro na talagang parang ginto na dinadaan sa apoy. Kaya nga fiery trial. Dahil meron po yung refining process, meron pong reward, may blessing, may kapayapaan ng Diyos, may pagsama ang Diyos, may pangako ang Diyos. Siya ang in control at hindi niya tayo pababayaan ni iiwanan. So, when we have sufferings, we can claim at the same time glory in this life, more so in the life to come. Kinumpara po yan sa karanasan ng isang babaeng nanganak. Na di po ba ang nagbigay sa kanya ng pain, yung baby na kanyang iniluwal. But that baby is the same na nagbigay din naman din sa kanya ng kagalakan. Lahat ng mga mother magsabi ng amen. Di po ba, mga kapatid?
Ang sakit, 9 buwan dinala, ininda. Di ba? Lalo na nung iniluwal mo na. Sobrang sakit. 8 pounds pa naman. Pero paglabas, di ba? Oh, anong saya. Are you with me? Kahit mga tatay, makaka-relate dyan eh. Di ba? Na parang simpleng ngiti lang ng anak mo. Talagang ang hatid ay milyong boltahe ng kasiyahan. Amen? So, the baby that gave pain to the mother is the same na nagbigay din sa kanya ng kagalakan. So, it's the same with suffering na meron po tayo. May hatid yan na kaluwalhatian. Sa buhay po ni Apostol Pablo, na binigyan ng Diyos ng tinik sa laman, ng kahinaang hindi mawawala. Limitasyon in life at sa paglilingkod sa Diyos. Di ba? That same thorn, weakness, limitation ni Paul, ano man yun, ang nagbigay sa kanya ng power and glory. Lalo na sa buhay ni Jesus Christ, na ating Panginoon Jesucristo. Di po ba? Yung kanya pong naranasang insulto, pahirap, kamatayan, sa krus ng Kalbaryo, sa ginawa sa kanyang masama ng mga tao, ang siya ring naging dahilan para siya po ay pagkatiwalaan ng Ama, ng walang hanggang kapangyarihan, authority and power, and most of all, glory bilang Diyos, Panginoon, tagapagligtas ng mga minamahal at iniibig ng Diyos Ama. Kaya mga kapatid, our suffering ay pwede po nating ikagalak dahil yan po ay pribilehiyo o isang karangalan. Pangatlo, mga kapatid, our suffering brings to us the ministry of the Holy Spirit. May special ministry ang Diyos sa pamagitan ng Holy Spirit kapag meron po tayong pinagdadaanan, mapagdadaan ng even severe, especially severe trials, iba't ibang difficulties in life. Meron siyang inaayos, may tinatanggal, may dinadagdag, may tinuturo, may pinapaunawa, may ipinapagawa siya sa atin. Kung meron po tayong painful trials, sufferings in life. That is a special ministry of the Holy Spirit. Kanino? Sa mga mananampalataya. Sa mga believers na ang pangunahing layunin, masunod ang Diyos, mapaglingkuran ng Diyos, mag-glorify ang Diyos in every area ng kanilang buhay. Such as you and me, I suppose. Mga kapatid, no wonder ang mga martyrs in the past, mga mananampalataya ng Panginoon na nag-suffer because of faith in the Lord, paglilingkod sa Diyos, nagawa po nila mga kapatid na hanggang kamatayan ay magpuri, magpasalamat, sumba, ipaglaban at panindigan ang pananampalataya, ang pangalan ng Panginoon, hindi nila tinatwa, even if sila ay patayin sa pamamagitan ng pagsunog sa kanila ng buhay, pinalalapas sila sa mababangis na hayop, at sila ay ginagawang torch, kahihiyan. Nino? Ng mga worldly people, religious people, ng mga otoridad, ng mga may kapangyarihan. Kaya nga, marami tayong kilalang misyonero, mga kapatid, until now, in the past, ang ilan ay nakulong, namatay sa misyon. Ang ilan ngayon ay patuloy po na nagmimisyon, naglilingkod kay Lord sa pangalan ni Kristo, pumupunta ng iba't ibang bansa, kahit may danger ng imprisonment, putol ng daliri, pagkawala ng ikabubuhay at ng kamatayan man din, ay so be it. Kaya nila na harapin ang possibility na sila po ay mag-suffer. Hindi lang makulong, even mamatay. At sa mga nakaranas po nito in the past na mga lingkod ng Diyos, Bible times, mga misyonero in this modern time, mga talagang nag-suffer, makikita natin sila po ay wala pong resistance. Saan? Hindi lang sa pag-uusig, even if sa mga parusa na kanila pong pinagdaanan dahil sa kanila pong pananampalataya at paglilingkod, paghahayag sa kalooban, salita at pangalan ng Panginoong Jesucristo sa iba't ibang lugar, sa maraming tao
sa iba't ibang panig ng mundo. They were able to endure the blazing fire, imprisonment, pagpapahirap, even dangers of death. Because they believe na ang suffering ay glory in the future. May hatid ito na kaluwalhati ang walang hanggan, not just in this life, kundi in the life to come. Number 4, na privilege para tayo ay ma-encourage, mga kapatid, na mag-rejoice. Ito po instruction ni Peter. Magalak daw po tayo sa ating mga trial. Tingnan mo yung katabi mo kung nagagalak sa kanyang pagsubok ngayon. Amen? Ayan, masaya pa rin ba tayo kahit tayo may mga pagsubok, mabibigat na kahirapan, severe pains, trials and sufferings? Our sufferings enable us to glorify Jesus' name. Di po ba? Kapag meron tayong pinagdadaan ng mga pagsubok, diyan po tayo hindi lang nagiging prayerful, dependent sa Panginoon, kundi all the more nagkukumit na ang magawa natin kalooban niya. Amen? And that glorifies God. Hindi lang tayo natutot, nakikinabang, lumalago, tumatatag, nagiging mas dalisay sa pamamagitan ng mga sufferings, pinapahintulutan ng Diyos sa ating buhay, kundi yan ay pagkakataon, pribilehiyo, na papapurihan natin ang ating Panginoon. Makita ng ating mga kasamahan sa bahay, churchmates, ng mga tao around us in the community, na na tayo po kahit may pinagdadaan ng kahirapan, hindi po tayo nagko-compromise. Hindi po tayo naiirita. Hindi po tayo nagagalit. Hindi tayo nagkakasala. Hindi tayo nalalamang ng kapwa. Tayo nag-endure. Tayo po ay nagtitiis. Nagiging patient. Naglilingkod pa rin nakakasimba pa rin, nakapagbasa pa rin, nakakapag-pray pa rin. Nagagawa pa rin natin gumawa ng mabuti kahit sa mga hindi mabuti sa atin. And God is glorified in our sufferings. Kapag ka nakita ng iba na tayo in the midst of our sufferings, mga kapatid, hindi tayo nagde-deviate sa kalooban ng Diyos, naglilingkod pa rin, sumusunod pa rin, at hindi po tayo nagkakasala, mga kapatid, at ang nagiging response natin sa ating trials, gaano man yan kabigat, karami na problema, mabuti, kalooban ng Diyos, God is glorified. At napapapurihan ng iba, napapasalamatan ng iba, at kinikilala ng iba ang Diyos na atin pong sinusunod, tinatanghal, ginoglorify, dinadakila, even if in the midst of our severe and fiery, painful trials in life. Ang sanlibutan po ay hindi po ganyan. Ang kanila pong naturalesa is to go against the will of God, to speak against the name of the Lord Jesus Christ. Knowingly and unknowingly, yan po ang gawi ng mga makasanlibutan, na mga hindi mananampalataya. Religious lang, pero hindi righteous. Pero tayo po, mga kapatid, na mananampalatayang totoo, righteous, hindi lang religious, mga kapatid, ay dapat na patuloy na magsalita ng mabuti, salitain ang kalooban ng Diyos, ipahayag ang pangalan ng Panginoon, ipahayag ang mabuting balita, tayo po'y maging pagpapala sa mga tao, sa ating paligid, sa ating pamilya, sa iba, in every area ng atin pong buhay, in everything that we do or say, we must strive to do and obey God's will. Hindi lang po tayo maging tagapakinig, kundi maging tagapagsagawa ng kalooban ng ating Panginoon. Because we know that we please God. Kung ang atin pong sasabihin, gagawin, maging desisyon, magiging buhay, ay kalooban ng ating Panginoon. That glorifies our God. Even if meron po tayong suffering. So I propose only one thing for this topic, mga kapatid, na atin pong pinag-aralan today, na ang pamagat ay painful trials. O kaya ay fiery trials. Pinagdaanan po ng mga Kristiyano in Bible times, at maaari natin pagdaanan in this time sa iba't ibang forma ng difficulties, sufferings, hardship, trials, problems, more so, even so, severe persecution. Dahil
lahat ng kay Kristo na nampalataya, lalo na sumusod naglilingkod, ay maaari pong makaranas ng persecution, ng maling pagtaya, pagkilala, approach, treatment kanino sa mga unbelieving people. Bakit? Because they do not know the God that we serve. Yung Diyos na nakilala natin, hindi naman kasi nila kilala mga kapatid. Iba ang kanilang way of life, lifestyle. Iba po sa atin. Are you with me? Magkaiba. That is why, na-expose po ang kanilang unrighteousness. Dahilan para po maging sour sila, maging bitter, hindi na tayo kilala, i-reject tayo mga kapatid. Are you with me? Si Cain, mga kapatid. Kaya niya pinatay ang kanyang kapatid Na-expose kasi ang kanyang wickedness. Dahil sa righteousness ni Abel na kanyang kapatid. Dahil naghandog si Abel ng may pananampalataya sa Diyos. Tamang klase ng handog. Pag-aalay ng pagtitigis ng dugo, ng may pananampalataya, pagsunod sa kalooban ng Diyos. Pero si Cain ay wala pong faith. Relihiyoso lang. Tumalima lang sa itinuro, nalaman niya, inaakala niyang dapat niyang gawin, maghandog sa Panginoon. Pero alin ang kinalugdan ng Diyos? Yung offering ni Abel. Ano pong ginawa ni Cain? Na-insecure, nagselos, nagalit, pinatay niya. Bakit? Na-expose po kasi doon, in-expose ng Diyos sa pamamagitan ni Abel ang wickedness ni Cain. That's how worldly people do their thing in this life, in your life, in my life, in the lives of God's people. Kaya nga mga kapatid, yun pong instruction ni Pedro na tayo po ay dapat mag-expect ng suffering in this life. Mag-rejoice in the sufferings, trials na ipe-permit, mararanasan po natin. Ito po ang aking proposition. Let's pay a price today in order to have enjoyments in the future. Sabi mo sa katabi mo, magbayad ka. Mag-invest ka. Magsakripisyo ka. Mag-adjust ka. Are you with me? Maging patient tayo. Let us be willing to take what it takes ng pagiging mananampalataya natin. Kung meron tayong dapat na iwanan, gawin, isuot, alisin, hubarin, pagsumakitan, even if ikalulugi natin, even if mahihirapan tayo, even if tayo ay mapupuyat, mapapagod, even if tayo ay parang mawawalan at hindi magkakameron, that's the price we have to take to pay in this life para meron tayong matanggap in the future na eternal dividends, blessing, rewards, pagpapala mula sa Diyos, time comes. Not just in this life. Because I believe, mga kapatid, lahat po ng sumunod sa Panginoon, pinagpapala rin sa buhay na ito. On the contrary, kapag ka mga anak ng Diyos, hindi na sumunod, hindi na naglingkod, nag-deviate na, nag-disobey na, the opposite ang mararanasan. Sufferings, pagdami ng problema, kawalan ng pagpapala, panghihina, disgrace na mabibigay sa pangalan ng Panginoon. If people of God stops obeying God, serving God, doing the will of God in many area ng buhay. So, as people of God, righteous people of God, it seems to me, nang sinasabi ni Apostol Pedro sa bawat isa po sa atin in our passage is that we must be willing to sacrifice, to do our thing, kahit na mahirap, kahit na tayo ay mapagkamalang baliw, kahit na tayo ay paratangan, kahit na tayo ay i-disappoint, i-discourage, tanggalan ng karapatan, so be it. Basta masunod lang natin ang kalooban ng ating kahit magastos, kahit mahirap, kahit may sakripisyo, pero ang resulta naman nito ay future rewards, enjoyments na walang katapusan. Time comes, especially sa piling na ng atin pong Panginoon. Are you with me? Because, you know what, mga kapatid, gauge po yan. Ang proposition ko ay gauge po yan ng maturity ng mga anak ng Diyos. Because,
I believe, mga kapatid, mature people know that life includes some postponed pleasures. Ito yung, may mga panahong ide-deprive mo ang sarili mo sa pleasure, kaligayahan, relaxation, kasiyahan, yung gusto mo para sa kagustuhan, kalooban ng Panginoon. Parang iba ay maligtas, makakilala sa Panginoon, mataniman ng salita ng Diyos, para sila ay maging consistent sa paglilingkod sa Diyos. We choose to be an encouragement to them by obeying God. By depriving ourselves of our rights, privileges, mga makapagpapasaya sa atin, mga convenience natin minsan. Pero ang kapalit naman nito ay glory ng Panginoon. Kaligtasan ng iba, katatagan sa pananampalataya ng iba, paglakad sa daan ng iba, lalo na ng mga anak ng Diyos. It takes maturity, mga kapatid, na makaya natin na ipagpalit yung ating sariling kaligayahan para sa kalooban ng Panginoon. Even if maghahatid ito sa atin ng kawalan ng popularity, na hindi tayo ma-recognize, ma-appreciate, na tayo ay magastosan, na tayo po ay makunan ng malaking panahon in obeying the will of God. That's maturity. It's okay for me. It's okay for us. Dapat tayo po ay willing na kahit na hindi magkaroon ng sarili nating kasiyahan at kagalakan in this life, masunod lang natin ang kalooban ng Panginoon. Even in the midst of our fiery trials na pinagdadaanan sa buhay. May isa pong bishop ng Church of Smyrna, 6 AD, mga kapatid, nung ito po ay maganap, na nung siya ipatawag at litisin ng mga religious leaders, ng mga otoridad, sa isang kasalanan lang, na siya po ay nanampalataya kay Kristo at nagtuturo ng salita ng Diyos. Pinarerekan sa kanyang faith. Sabihin lang niya na atheist ang mga mananampalataya. That's it. Mabubuhay ka na. Hindi ka na mamatay. Said the Roman officers na sa kanya ay mag-execute. Ituro mo lang yung mga Kristiyano na yan na nasa tabi mo, na sila ay mga atheist. That's it. Hindi ka na namin papatayin. Alam niyo po, ang tinuro niya kung sino, yung mga religious people, yung mga Roman authorities and officers, yun ang tinuro niya. Kayo ang mga ateista. People of God, away from them, Polycarp said. Bishop Polycarp said. What happened? Siya po ay pinatay sa pamagitan ng apoy, pagsunog. Pero, mga kapatid, mula noon, nag-glorify ang pangalan ng Panginoon. Lumaganap ang pananampalataya all the more. Dahil sa kanya pong sakripisyo, dahil sa kanya pong matibay na pananampalataya at paninindigan sa salita, even so, sa pangalan ng ating Panginoong Kristo. And even in the point of death, siya po ay sumunod sa kalooban ng Diyos. Even if nasa harap niya ang isang fiery na trial, walang iba kundi ang kamatayan. Hatid ng kanyang pakikisa kay Kristo, pananampalataya kay Kristo, pagsunod sa atin pong Panginoon. At siya po'y pinagpala ng Diyos. Hindi po makakalimutan ang kanyang pangalan. Nakatatak sa history. At siya po ay kinikilala na dakilang lingkod ng Panginoon. That even in the midst of fiery trials, siya po ay naging masaya even to the point of death. Sumunod hanggang wakas, hanggang kamatayan. At pinagpala ng Panginoon ang maraming buhay dahil sa Kanya. Dahil sa Kanyang ginawang sakripisyo, anuman ang kapalit, pero hindi niya po ikinaila, tinatwa, at dinisobey ang kalooban ng ating Panginoon. At siya po ay ni-reward ng Panginoon. Not just in this life, but in the life to come. Tayo po'y tumayo at manalangin. Aming dakilang Diyos, maraming salamat po. Narito po kami, Panginoon.
Truly, nakakaranas po ng mga iba't ibang pagsubok ng buhay, inconveniences, sufferings, trials. Fiery pa nga minsan, magkakamag-anak, sabay-sabay, magkakasunod, mabibigat. Dahilan para makaisip po kami ng masama, makapag-desisyon kami ng masama, hindi na po ayon sa inyong kalooban. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sapagkat hindi po namin nagawa na kayo po ay sundin, luwalhatiin sa aming mga kahirapang pinagdadaanan. Panginoon, umihiling kami sa iyo, hindi lang ng kapatawaran, kundi ng kalakasan, Panginoon, that in our severe and painful and fiery trial na pinagdadaanan ngayon, o mapagdadaanan, time comes, patuloy po sana o higit pa naming maalala, malaman, higit sa lahat, masunod ang inyo pong banal na kalooban. Even if kami po ay mag-suffer, malugi, mahirapan, mabigatan. You deserve our obedience, Lord, our praises, our thanksgiving, our service. Panginoon, pinapanalangin ko po ang bawat isang naririto na nakikita niyo pong ang puso. Bukas para tahanan po ninyo. Bukas para tanggapin ang inyo pong salita, katotohanan, katuruan. Puso na nakikita nyo pong willing na sumunod sa inyong kalooban. Mabigyan kayo ng glory, Panginoon, in this life. One thing na hindi po kayo ma-disgrace sa kanilang buhay, kundi masunod kayo at matanggap nila ang glory na inyo pong pinangako, ang reward na inyo pong pinangako sa lahat ng sa inyo po. Patuloy, magtitiwala, susunod, maglilingkod, magpapagamit. Even if magkaroon po ng mga painful trials, sufferings, persecution, inconveniences, hardship of life. Sumaamin po, Panginoon, ng inyo pong habag, biyaya, pagpapala, ang patuloy po at higit pang pagpuspos, pagkasi ng inyong banal na Espiritu Santo sa inyong mga buhay. Yamang nangako kayo, Panginoon, sa amin. Sa amin ang inyong kapayapaan, that you are in control of everything. That we can do everything. We can endure everything. We can be victorious and successful in this life. By your grace, by your word, by your Spirit, by faith. Thank you, Lord. Nangkin namin ang inyo pong habag, biyat, pagpapala sa amin na ngayon o sooner or later, makakaranas po ng mga atake ng dyablo, man din ng kahinaang hatid ng amin pong sinful nature, limitasyon, kahinaan. Ingatan niyo po kami. Tulungan niyo po kami. I-empower niyo po kami. I-transform niyo po kami, Panginoon. Bigyan niyo kami ng enabling, hindi lang po maalala ang inyong banal na sa kalooban, kundi masunod po ito. Nang may katapatan, pananampalataya, kagalakan, even in the midst of our fiery and severe trials na pinagdadaanan in life. Thank you, Lord. Glory to you. We claim your blessings, thy power, thy glory, thy reward, thy presence, thy miraculous power sa mga buhay as you are with us. For you have called us, you have chosen us, you have saved us. By your word, by your Spirit, to the glory of the Father, this is our corporate prayer. In Jesus' holy and mighty name, we pray and we say, thank you, Lord, and glory to you. Purihin natin, dakilain natin, palampakan natin, pasalamatan natin ang ating Panginoon. Even when I fail
separate me now? You go before me. You shade my way. Your hand upholds me. I know you love me. I know you love me. At the cross I bow my knee, where your blood was shed for me. There's no greater love than His. And you have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate me now? You tore the veil. You made a way. You said that it is done. You tore the veil. You made a way. You said that it is done. And when the earth falls from my eyes, and you stand before me, I know you love me. 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 At the cross I bow my knee, where your blood was shed for me. There's no greater love than